Okay. Alam nating may tatlong senador at dating senador na iniimbestigahan sa flood control projects, di ba? Oo, yan yung mainit na balita ngayon. Pero, paano kung sabihin nating may dalawa pa palang posibleng madagdag dyan? Parang mas lumalalim pa yata to. Mukhang ang ganun. Base sa material na ibunahagi mo sa amin, itong komprehensibong ulat tungkol sa ombudsman, dito natin hihimayin yung napakasalimot na investigasyon. Tama. At hindi lang to tungkol sa mga pangalan. Hindi nga, tungkol to sa proseso, sa mga patutsada, pati na rin sa mga selyadong computer na baka nandun lahat ng katotohanan. Yun yung posibleng game changer. So, ang misyon natin ngayon, alamin natin kung ano ba talaga yung mga bagong detalye, ano yung tensyon sa likod ng mga sinasabi ng mga opisyal, at ano bang ibig sabihin nito para sa hustisya? At ang importante talagang suriin dito para sa akin ay hindi lang yung balita mismo. Ano yun? Yung mga signals, yung mga pahiwatig kumbaga na binibigay ng bawat panig, bawat pahayag, mula ombudsman hanggang sa isang congressman, parang piyesa yan sa isang malaking chess game. Isang laban na hindi lang sa korte nangyayari. Eksakto. Nangyayari rin sa pampublikong opinyon kung saan bawat salita talagang kinakalkula. Sige, simulan na natin. Himayin natin yung unang malaking balita. Meron ng 3 sa ilalim ng preliminary investigation sa DOJ. Oh, yan yung alam ng lahat. Pero ang revelasyon mula kay Ombudsman Remula, base sa source natin, ay meron pa raw 2 tinitingnan. Isang kasalukuyang senador at isang dati. Grabe, malaking pagbabago yan, no? Napakalaki. At ang susi dyan para maintindihan natin ay yung proseso mismo na nilinaw niya. May 2 yugto raw kasi, Okay, ay, 2 yon. yung fact-finding muna bago yung preliminary investigation. Mahalaga yung pagkakaiba niyan. Sige nga, i-breakdown natin yan para mas malinaw sa lahat. Ano ba talaga pinagkaiba nung dalawa at bakit crucial yon dito? Ganito na lang. Isipin mo yung fact-finding parang detective ka pa lang sa isang crime scene. Okay. Nangangalap ka pa lang, tinitingnan mo kung may usok ba, kung may dapat bang pagtuunan ng pansin. Dito, wala pang formal na akusado. So wala pang suspects na pinapangalanan. Wala pa. Pero pag pumasok na sa preliminary investigation, iba ng usapan. Mas seryoso na yan. Ibig sabihin, Ibig sabihin, hindi lang usok yung nakita nila. May nakita na silang posibleng apoy. Meron ng mga formal na respondents na kailangang sumagot sa mga aligasyon. so yung pag-anunsyo na may 2 pang tinitingnan, hindi lang to basta pagpapalawak ng investigasyon. Sinasabi ba nilang lampas na sila sa sana may makita stage? Eksakto, yun yung signal doon. Nagpapahiwatig ito na yung nakalap nila sa fact-finding stage, sapat na para sabihin, teka, kailangan nating silipin ng mas malalim itong 2 tao na to. So, buhay na buhay pa yung kaso? Buhay na buhay at lumalawak pa. Hindi pa tapos ang pangkalkal at mukhang may mga bagong sanga itong tinutumbok. Dito ngayon nagiging masalimuot ang lahat kasi habang lumalawak yan, may mga nagtatakda ng timeline sa labas. Si Senator Amy Marcos, di ba, nabanggit niya yung petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso. Oo, nagkaroon bigla ng expectation yung publiko dahil dyan. At ang tugon ni Ombudsman Rimula, napakatulis. Sabi niya, buti siya, alam niya. Ako hindi ko alam yun. Diyan mo makikita yung totoong laro. Yung reaksyon na yan, hindi yan simpleng pagtanggi lang. Strategic move yan. Paanong strategic? Paraan yan para bawiin yung kontrol sa naratibo. Kasi pag ang isang politiko na hindi naman parte ng investigasyon ng nagbigay ng petsa, nagkakaroon ng public pressure. Parang may deadline sila. Na pwedeng gamitin laban sa kanila. Oo, kung hindi nila matupad, sasabihing mabagal sila. At dinugtungan pa niya yun, di ba? Sabi niya, magiging matipid na raw siya sa pagbibigay ng detalye. Ang rason, it's misinterpreted and some people want to push the issue more. Tapos sabi niya, I think we've learned our lesson from that. Yan. Yung lesson learned na yan. Ano sa tingin mo yung lesson learned na yun? Parang hindi lang ito tungkol sa kasong tono. Hindi talaga. Ito yung tinatawag na circling the wagon strategy. Madalas nating makita sa mga high-stakes na kaso dito sa Pilipinas. Paliwanag mo ngayon. Ang lesson ay ito. Sa oras na magbigay ka ng anumang detalye sa publiko,
Petsa, pangalan, ebidensya. Binibigyan mo ng bala yung kabilang panig. Ah, okay. Kung hindi nila masunod yung January 15, sasabihin ng kritiko, mabagal o may inaareglo. Kung magsasampa sila bago yan, sasabihin, minadali at politically motivated. So parang sinasabi niya, the more I talk, the more ammunition I give my critics. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ganun na nga. Para kang naglalaro ng chess. Bawat salita, piyesa yan na pwedeng gamitin laban sa'yo. At may mas malalim pa ba dyan? Meron. Iniisip na niya ang posibleng apela sa korte. Sa oras na pumasok ang ombudsman sa public exchange, binubuksan niya yung pinto para sa depensa na sabihin yung buong investigasyon tainted ng isang media circus na hindi naging patas. Get ko? Kaya yung pananahimik niya ngayon, hindi lang yan pagmamanage ng balita. Nagtatayo siya ng, kumbaga, legal na firewall para protektahan yung integrity ng kaso sa katagalan. So parang nagtatayo ang ombudsman ng isang fortress sa paligid ng timeline. Pero 'di ba, ang isang fortress ay kasing tibay lang ng kung ano ang nasa loob. Na nagdadala sa atin sa puso ng usapan, yung ebidensya. Ano ba talaga hawak nila? Dito na pumapasok yung mga computer. Yung galing sa opisina ni Yumaong DPWH USEC, Kathy Cabral. Oo. At ang pinaka-critical na detalye mula sa source natin, nakaselyo pa rin daw. Hindi pa nabubuksan. Wow, hindi pa nabubuksan. So, kung ano man yung laman yan, saribak pa. Pero teka, hindi yan basta bubuksan lang, di ba? May proseso yan. May proseso. At kasama raw dapat dyan ang DPWH at ang COA. Bakit napaka-importante na nandoon yung dalawang ahensyang yan? Napaka-crucial ng presensya nila. Isipin mo, ang ombudsman ang legal expert, sila'y magsasampa ng kaso. Tama. Pero hindi sila construction o finance experts. Diyan papasok yung dalawa. Ang DPWH, sila yung subject matter expert. Sila yung titingin sa data, mga project codes, plano, lokasyon, at sasabihin, teka, itong proyektong to, totoo ba o imbento lang? Sila ang magva-validate, kumbaga. Paano naman yung COA? Ang COA naman, sila yung magbabantay sa pera. Sila ang bloodhound para sa pera ng bayan. Titingnan nila yung mga numero. Ah, yung mga halaga? O, itatanong nila itong flood control project na 100 million, tama ba yung presyo o may patong? Sila ang makakakita kung may ghost projects o overpricing. So, kung wala sila, mga numero lang yon. Eksakto. Kung wala sila, bunton lang ng files yon. Pero pag nandun sila, yung mga numerong yon ay magkakaroon ng kwento. Isang kwento ng posibleng katiwalian. At mismong si Ombudsman Remula ang nagsabi ng kahalagahan nito, di ba? Babasahin ko yung eksaktong sinabi niya. Walang pwedeng magpatunay diyan kundi yung computer mismo na hawak namin. Napakatibay na statement niyan. Tapos dinagdag pa niya, walang pwedeng magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Parang sinasabi niyang ito na yung ground zero ng katotohanan. At kung ikokonekta natin yan, ito yung posibleng smoking gun nila. Kasi sa isang kaso na pwedeng mapuno ng testimonya na pwedeng bawiin o mga dokumento na pwedeng sabihing peke, Mas mahirap i-dispute ang digital data. tama. Yung digital data mula sa isang original source, napakatibay niyan. Ipinapakita nito na gusto ni Remula na iangkla yung buong kaso sa hard data. Mas mahirap kontrahin yan sa korte. Okay, so habang pinoprotektahan ng ombudsman itong ground zero nila, may isa namang panig na gustong magpasok ng sarili nilang impormasyon, si Congressman Leandro Leviste. Yan, yung sa Batangas. Oo, sabi niya may hawak daw siyang mga dokumento, galing din daw kay Yusek Cabral, at handa raw niyang ipa-authenticate sa ombudsman. Sa unang tingin, parang tulong yan, di ba? Sa unang tingin, oo. Mukha siyang isang concerned citizen na gustong tumulong. Pero dito natin makikita ulit kung gaano kahalaga ang proseso para sa ombudsman. Dahil sa naging reaksyon nila. Yun na, yung reaksyon ni Remula ang nagbigay ng ibang kulay dyan. At talagang walang paligoy-ligoy, no? Nung tinanong siya tungkol dyan, ang sagot niya, authenticate for what? Grade? Tapos, are they prosecutors? Are they investigators? Malinaw na hindi lang yung alok ang kinu-question niya, pati yung motibo at yung paraan. Eksakto. Ang mensahe niya, kung may ebidensya ka,
May formal na proseso para dyan. Isusubmit mo yan sa amin as an affidavit at kami, bilang investigador, ang magbe-verify niyan. Hindi mo iaalok sa media. Yon. Hindi mo iaalok sa media na parang produkto. Ang pag-authenticate ng ebidensya ay trabaho nila, hindi serbisyo na ino-offer nila sa labas. So hindi ito tungkol sa pag-reject sa ebidensya, kundi sa pag-reject sa paraan kung paano inaalok. Parang may panganib na makontamina yung kaso. Tumpak. Diyan pumapasok yung legal concept ng chain of custody. Yun. Dapat malinaw kung paano nakuha at iningatan ang isang ebidensya. Sa oras ng isang dokumento ay inilabas muna sa media, bubuksan mo na naman yung pinto para sa depensa na sabihing, paano kami sigurado na yan ang original? Baka tinamper na yan. Kaya dinepensahan niya yung proseso nila. Oho. At dinagdagan pa niya ng hinalang, baka ito ay in aid of publicity? Tapos tinapos niya sa isang napakadirektang hamon. Pumunta siya rito. Walang filter? Walang filter. Kung seryoso ka, dalhin ho sa opisina namin, hindi sa harap ng kamera. Ang nakikita natin dito ay isang banggaan ng dalawang naratibo. Sa isang panig, yung mahigpit at opisyal na proseso ng ombudsman. Sa kabila, isang mambabatas na gustong maging bahagi ng usapan. Investigasyon na lumalawak, isang ombudsman na todong ingat sa bawat salita, at isang matinding pagtutok sa digital evidence. Pero may isa pang layer dito, at ito parang nagiging personal na. Yung tungkol sa kalusugan niya. Oo, pinaiimbestigahan niya sa NBI yung mga nagpapakalat daw sa social media na isinugot siya sa ospital at may malubhang sakit. Sa tingin mo, hiwalay na issue to o konektado pa rin? Base mismo sa sinabi niya sa source, malinaw na magkadugtong ito. Hindi niya tinitingnan yan bilang simpleng chismis. Para sa kanya, bahagi ito ng isang mas malaking laban. Tama. Ito yung eksaktong sinabi niya. There's really an orchestrated campaign. I think it's part of the propaganda machine of some political quarters. Akala nila maaawat ang hustisya pag nawala ako. Grabe, napakabigat ng mga salitang yan. Direkta niyang sinasabi na may gustong tumigil sa kanya. At dito mo makikita yung bigat ng kasong hinahawakan niya. Classic tactic yan sa psychological warfare. Paano yun? Kung hindi mo kayang atakihin ang ebidensya o siraan ang proseso, ang susunod mong target ay yung investigador mismo. Yung tao na mismo. Oo, kung maipapakalat mo ang duda sa kalusugan niya, sa kakayahan niyang tapusin ang trabaho, sinisira mo yung tiwala ng publiko. Parang sinisira yung tiwala hindi lang sa kanya kundi sa buong institusyon ng ombudsman. Kung iisipin ng tao na baka hindi na niya kaya niyan, nanghihina yung pressure para ituloy yung kaso. Tama. At yung pagsasabi ni Remulla na pinapaimbestigahan niya to sa NBI ay isang counter-move. Isa yung pampublikong pahayag na una, hindi totoo yan. Pangalawa, alam namin ang ginagawa ninyo at hindi kami magpapatakot. So lumalaban siya. Oo. Ipinapakita nito na ang laban lumampas na sa legal na dokumento, nasa personal at political na arena na ito. Palatandaan yan kung gaano kataas ang pusta sa kasong ito. Grabe. So para buuin natin lahat na napag-usapan, nagsimula tayo sa investigasyon na lumuwak mula 3, posibleng maging 5. Nakita natin ang isang ombudsman na mas maingat na ngayon sa salita. Nagtatayo ng pader sa paligid ng proseso? Oo, para maiwasan ang external pressure. Tapos sa gitna ng lahat, may mga selyadong computer na itinuturing na pinakamatibay na ebidensya. Yung ground zero ng katotohanan, kumbaga. At sa ibabaw ng lahat, may mga hayagang banggaan sa pagitan ng mga opisyal at isang orchestrated campaign na umaatake na sa personal na level. Grabe, napakasalimot. Ang ipinapakita nito sa iyo ay isang malinaw na larawan kung paano gumabana yung sistema ng hustisya pag malalaking pangalan ng sangkot. Hindi ito diretso. Hindi talaga. Bawat bilao kalkulado, bawat pahayag may bigat. Nakikita natin yung pag-iingat sa proseso, pagdepensa sa jurisdiksyon, at paglaban sa pressure. Kasi ang laban, hindi lang para manalo sa korte, kundi para makuha rin ng simpatiya at paniniwala ng publiko. Na isang mahalagang larangan din. Napakahalaga. At ito siguro ang iiwan naming tanong na maaari mong pag-isipan. Kung ang pinakamatibay na katotohanan, ayon na mismo sa ombudsman, ay nakakulong pa sa mga selyadong computer, paano nito dapat maapektuhan ang pagtanggap mo sa mga dokumento,
petsa at pahayag na inilalabas ng iba't ibang panig habang lahat tayo naghihintay. Alin ang mas may bigat para sa'yo? Yung ingay at mga revelasyon sa labas o yung kalkuladong katahimikan ng opisyal na proseso?